Nanginginig ang kamay ni Alena habang itinapat niya ang plastic na keycard sa pinto ng hotel room. Isang mahinang tunog ang narinig niya at umilaw ang isang maliit na berdeng ilaw. Click! Kasabay ng tunog ng pagbukas ng pinto ang pagtibok ng kanyang puso na halos bumasag sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Ang hangin sa hallway ay malamig pero pinagpapawisan pa rin ang kanyang noo. Ito na iyon! Walang atrasan. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Bumungad sa kanya ang dilim. Tanging ang malawak na bintanang salamin sa dulo ng kwarto ang nagbibigay ng kaunting liwanag mula sa mga ilaw ng syudad sa labas. Amoy mamahalin ang pabango sa loob, isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Isang amoy ng yaman na parang lalong nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya kahamak sa mga sandaling ito. Otomatikong nagsara ang pinto sa kanyang likuran. Ang malakas na thud nito ay parang isang hatol. Nandyan ka na ba? Isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Malalim. Malamig. Walang emosyon. Napalunok si Alena. Hindi siya makapagsalita. Naramdaman niya ang bukol sa kanyang lalamunan. Nagmula ang boses sa isang malaking silya na nakatalikod sa kanya, nakaharap sa bintana. Ang nakikita lang niya ay ang anino ng isang lalaking nakaupo roon. Huwag kang tumayo dyan. Maupo ka. Sinunod niya ito. Maingat siyang naglakad sa dilim, kinakapa ang paligid hanggang sa maramdaman niya ang malambot na tela ng isang sofa. Napaupo siya sa dulo nito, pinanatili ang distansya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsisigaw na tumakbo, lumabas at takasan ang lugar na ito. Pero biglang sumagi sa isip niya ang imahe ni Liam. Ang kanyang maputlang mukha sa higaan ng ospital, ang mga tubo na nakakabit sa katawan nito, ang mahina nitong paghinga. Naalala niya ang sinabi ng doktor kaninang umaga. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Miss Alena. Kritikal na ang lagay niya. Naalala niya ang bill mula sa ospital. Isang mahabang listahan ng mga numero na kahit pagsamahin pa ang lahat ng naipon niya sa buong buhay niya, hindi pa rin aabot sa kalahati. Naalala niya ang desperadong tawag niya kay Tita Lorna. Ang tinig nito sa kabilang linya ay halong awa at isang bagay na hindi niya matukoy. May alam akong paraan, Hija. Isang gabi lang. Malaking pera. Pero sigurado ka ba dito? Hindi siya sigurado. Pero wala siyang pagpipilian. Para kay Liam, gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling dangal. Hindi ako mahilig mag-aksaya ng oras, muling nagsalita ang lalaki, binabali ang kanyang pag-iisip. Dahan-dahan itong umikot sa kanyang silya, ngunit nanatili itong nakatingin sa direksyon ng bintana, hindi sa kanya. Ngayon, nakikita na niya ang gilid ng mukha nito, matangos ang ilong, matalas ang panga. Alam mo kung bakit ka nandito. At alam ko kung bakit ako nandito pagpapatuloy nito. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Isa itong transaksyon. Walang personalan. May kinuha ito mula sa mesang katabi nito. Isang puting envelope. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mababang lamesa na nasa pagitan nila. Ang bayad. Kunin mo na. Nakatitig lang si Alena sa envelope. Ang puting kulay nito ay parang nagniningning sa dilim ng uyam. Ito ang halaga niya. Ito ang presyo ng kanyang pagkatao. Bago ang lahat, gusto kong kunin mo na yan, utos ng lalaki. Para pagkatapos nito, wala na tayong anumang ugnayan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inabot ang envelope. Malamig at makinis ang papel sa kanyang palad, pero pakiramdam niya ay napakabigat nito, parang isang bloke ng semento na humihila sa kanyang kaluluwa pababa. Hindi na muling nagsalita ang lalaki. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo ay parang isang walang hanggan. Bawat paghinga niya ay puno ng kahihiyan at sakit. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang pisngi, bumagsak sa ibabaw ng envelope na hawak niya. Madaling araw na nang lisanin ni Alena ang hotel. Hindi siya lumingon pabalik. Habang naglalakad siya sa mga kalsada ng Maynila na nagsisimula ng magising, mahigpit niyang hawak ang envelope sa loob ng kanyang bag, hindi ito nagbibigay ng init. Bagkus, para itong isang piraso ng yelo na nakadikit sa kanyang tagiliran. Hindi siya umuwi.
Dumiretso siya sa ospital. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay mabilis. Puno ng pag-asa. Sa wakas, mayroon na siyang pera. Maililigtas na niya si Liam. Makikita niya ulit ang ngiti nito. Babalik na sila sa dati. Nang marating niya ang kwarto ni Liam, sasalubungin sana siya ng isang nurse na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Miss Alena D. Nandito na po ako. Nandito na ang bayad para sa operasyon, sabi niya, halos hindi makahinga, may ngiti sa kanyang labi na pilit niyang pinapalabas. Ngunit umiling ang nurse. Sandali lang po, tatawagin ko si Reyes. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Liam. Ang mukha nito ay seryoso. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alena. Ang perang hawak niya ay biglang naging walang kwenta. Dosi, kamusta na po siya? Handa na po ang pera, sabi niya, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Huminga ng malalim ang doktor at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. I'm so sorry, Alena. Tatlong salita. Tatlong salita na gumuho sa buong mundo niya. Kagabi pa habang natutulog siya, inatake siya sa puso. We did everything we could. Pero hindi na niya kinaya. Napahawak si Alena sa pader para suportahan ang sarili. Umikot ang kanyang paningin. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Hindi pwede di. Bulong niya. Huli na ba ako? Tumingin sa kanya ang doktor na may matinding awa. Pero bago siya nawala, pagpapatuloy ng doktor, mayroon siyang huling habilin na iniwan sa amin. Isang bagay na matagal na niyang napirmahan. Nakasaad dito ang hiling niya. Tumingin si Alena sa doktor, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang i-donate ang kanyang mga mata, sabi ng doktor sa isang mahinang tinig. Ang kanyang mga kornea. Ayon sa kanya, kung hindi na niya makikita ang ganda ng mundo, gusto niyang ipahiram ang kanyang mga mata sa iba. Nagpatuloy ang doktor, pero hindi na halos maintindihan ni Alena ang mga sinasabi nito. Ang tanging tumatak sa kanyang isipan ay ang huling pangungusap. Dahil sa kanya, isang tao ang muling makakakita, Alena. Isang tao ang mabibigyan ng bagong pag-asa. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang mahabang, malabong panaginip para kay Alena. Ang pera mula sa gabing iyon ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama, hindi nagagalaw, parang isang lason na ayaw niyang hawakan. Wala na itong silbi. Ang dapat sanang maging kaligtasan ni Liam ay naging isang permanenteng paalala ng kanyang kabiguan at kahihiyan. Gumigising siya sa umaga sa maliit at masikip na kwartong inuupahan niya. Ang amoy ng pinaglumaang kahoy at halumigmig ang unang bumabati sa kanya. Pagkatapos ay ang bigat. Ang bigat ng kalungkutan na parang isang kumot na bumabalot sa kanya na nagpapahirap sa bawat paghinga. Isang umaga, habang nakatitig sa walang laman na pader, naramdaman niya ito. Isang pamilyar na pag-ikot ng sikmura. Isang biglaang pag-ayaw sa amoy ng kape mula sa kapitbahay. Mabilis siyang tumakbo sa maliit na lababo at doon inilabas ang lahat ng wala. Noong una, inisip niyang dahil lang ito sa hindi pagkain ng maayos. Sa stress. Sa paghati. Ngunit nang maulit ito kinabukasan, at sa susunod pang araw, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Mas malamig pa sa kalungkutan na nararamdaman niya. Pumunta siya sa pinakamalapit na butika, ang mukha ay nakatago sa ilalim ng isang lumang sombrero. Bumili siya ng isang murang pregnancy test, ang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang bayad. Pagbalik sa kanyang kwarto, nakakandado ang pinto, sinunod niya ang mga direksyon sa kahon. Pagkatapos, inilapag niya ito sa sahig. Naupo siya sa kama, hindi makatingin. Ang ilang minuto ng paghihintay ay parang habang buhay. Sa wakas, nang lumakas ang kanyang loob, dahan-dahan siyang sumilip. 2 linya. Malinaw. Hindi mapagkakaila. 2 linyang pula na parang isang sentensya sa kanyang kinabukasan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Walang tuwa. Walang pag-asa. Tanging lagim at takot. Isang buhay ang nabubuo sa loob niya, isang buhay na bunga ng isang gabing puno ng kahihiyan. Wala siyang ibang mapuntahan. Kinagat niya ang kanyang labi, pinunasan ang kanyang mga luha, at naglakad patungo sa tanging pamilyang natitira sa kanya sa Maynila.
Nadatnan niya si Tita Lorna at ang anak nitong si Bella sa kanilang maliit ngunit malinis na bahay. Nagulat ang mag-ina nang makita siya. Si Bella, na ilang buwan na ring buntis, ay agad na napahawak sa sarili nitong tiyan, ang mga mata ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkasuklam. Alena, anong nangyari sa'yo? Para kang kaluluwang ligaw, bungad ni Tita Lorna, ngunit ang tono nito ay hindi naglalaman ng tunay na pag-aalala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alena. Inabot lang niya ang resulta ng pregnancy test. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lorna. Napasinghap si Bella. Huwag mong sabihing sa lalaking iyon, tanong ni Bella, hindi maitago ang pang-uyam sa kanyang boses. Tumango lang si Alena, ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo. Mabilis na kumilos si Tita Lorna. Hinawakan niya si Alena sa braso at hinila papasok. Halika dito sa loob. Huwag kang gagawa ng eksena dyan sa labas. Sa loob ng bahay, umupo si Alena sa isang sulok, nakayuko, habang ang mag-ina ay nagbubulungan sa kusina. Narinig niya ang mga salitang kiproblema, responsibilidad, kasiraan. Walang salitang tulong. Lumapit si Tita Lorna sa kanya, ang mukha ay nagpapakita ng peking awa. Huwag kang mag-alala, Hija. Andito ako. Hindi ka namin pababayaan. Aayusin natin ito. Pero sa mga mata ng kanyang tiyahin, may nakita si Alena na ibang kislap. Isang kislap ng pagkalkula. Isang plano na nabubuo sa likod ng mga salitang nag-aalala. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas. Lumaki ang tiyan ni Alena kasabay ng tiyan ni Bella. Pero habang si Bella ay inaalagaan at pinagsisilbihan, si Alena ay itinago ni Tita Lorna sa isang maliit na silid sa likod bahay. Tila isang kahihiyan na kailangang ilihim sa mundo. Ang tanging nag-uugnay sa kanya sa labas ay ang mga tira-tirang pagkain at ang mga utos ng kanyang tiyahin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na mapipigilan. Isang gabi, sabay silang nakaramdam ng pananakit. Sa gitna ng kaguluhan, isinugod sila ni Tita Lorna sa isang maliit na pampublikong ospital. Isang lugar na malayo sa karangyaan ng hotel kung saan nagsimula ang lahat. Magkaiba ang kanilang silid. Ang panganganak ni Alena ay mahirap at mag-isa. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga hikbi at ang mga sigaw mula sa ibang mga nanganganak. Sa gitna ng sakit at pagod, naisilang niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinakita ito sa kanya ng nurse saglit. Isang munting anghel na may maitim na buhok at balat na mamula-mula. Sa kanyang pagod, isang detalye ang tumatak sa kanyang isipan bago siya tuluyang nawalan ng lakas. Isang maliit na balat sa likod ng balikat ng sanggol. Isang munting bituin. Nang magising siya, madilim na sa labas. Pumasok si Tita Lorna sa kanyang silid. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Tita! Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Mahinang tanong ni Alena. Umupo si Tita Lorna sa gilid ng kama. Hinawakan nito ang kamay niya. Ang kamay nito ay malamig. Alena, anak, may masamang nangyari, sabi ni Tita Lorna, ang boses ay basag at nanginginig. Si Bella, napakahirap na naging panganganak niya. Huminto ito, huminga ng malalim na parang nag-ipon ng lakas. Ang apo ko, ang anak ni Bella, hindi niya kinaya. Wala na siya, Alena. Iniwan na niya kami. Kahit sa gitna ng sarili niyang pagod at sakit, nakaramdam ng kirot si Alena para sa kanyang pinsan at tiyahin. Isang sanggol ang nawala. Isang buhay ang hindi nasilayan ang mundo. Pero ikaw, ang Diyos ay maawain, patuloy ni Tita Lorna, pinipilit mumiti sa gitna ng mga luha. Ang anak mo, ligtas siya. Malusog siya. Ilang sandali pa, isang nurse ang pumasok na tulak-tulak ang isang maliit na bassinet. Maingat nitong inilipat ang sanggol mula sa higaan nito patungo sa mga braso ni Alena. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Alena. Sa wakas, hawak na niya ang kanyang anak. Tinitigan niya ang munting mukha nito, ang manipis na mga labi, ang mga matang mahigpit na nakapikit. Maganda siya. Perpekto. Ngunit habang tinititigan niya ito, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng distansya. Parang may mali. Dahan-dahan, maingat niyang inalis ang lampin na nakabalot sa sanggol. Hinanap ng kanyang mga mata ang likod ng balikat nito. Hinanap niya ang munting balat. Ang palatandaan. Ang bituin. Wala.
Malinis ang balat ng sanggol. Makinis. Walang kahit anong marka. Napatingin siya kay Tita Lorna, ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. Tita, hindi ito ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Tita Lorna, ngunit agad itong napalitan ng inis. Alena, ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre anak mo yan. Baka naman nahihibang ka lang dahil sa pagod at sa gamot. Hindi, tita. Sigurado ako, giit ni Alena, ang boses niya ay nagsisimula ng manghina. Yung anak ko may balat siya. Dito. Itinuro niya ang sarili niyang balikat. Isang balat na parang bituin. Tumayo si Tita Lorna, ang ekspresyon ay nag-iba. Mula sa pag-iyak, naging matigas ito. Kalokohan. Guni-guni mo lang yan. Itong bata na to ang anak mo. Huwag ka nang mag-imbento. Pasalamat ka at buhay siya, hindi katulad ng sinapit ng kaawa-awa kong apo. Ang tindi ng mga salita nito ay parang isang sampal. Napayuko si Alena, niyakap ang sanggol na hindi niya maramdamang sa kanya. Napakaliit niya. Napakahina. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang babaeng walang pera, walang pamilya, laban sa isang tiyahing nagluluksa. Kinabukasan, bago pa man siya tuluyang lumakas, pinilit na siyang lumabas ng ospital. Pinasok siya ni Tita Lorna sa isang tricycle kasama ang sanggol. May inabot itong isang sobre sa kanya. Hindi ito kasing kapal ng sobreng natanggap niya sa hotel, pero mailaman. Sapat na yan para makapagsimula ka, malamig na sabi ni Tita Lorna, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Huwag na kayong babalik dito sa Maynila. Para na rin sa ikabubuti mo. Mahirap para kay Bella na makita kang may malusog na anak habang siya ay nagluluksa. Nakatitig lang si Alena sa kanyang tiyahin, hindi makapaniwala sa naririnig. Itinatakwil siya. Itinataboy. Tita, pakiusap eh. Wala nang dapat pag-usapan, putol ni Tita Lorna, ang boses ay pinal at walang awa. Ibinigay nito ang address ng terminal ng bus sa driver. Umalis na kayo sa Maynila, utos nito, ang mga mata ay tuyo na sa luha at puno na ng determinasyon. Para ito sa kapakanan ng lahat. 5 taon. 5 taon ang lumipas na parang isang mahabang pagtitiis. Para kay Alena, ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Ang buhay nila ni Leo sa probinsya ay simple. Masyadong simple. Nakatira sila sa isang maliit na barong-barong na gawa sa nipa at mga pinagtagpitagping yero. Kapag umuulan, kailangan nilang maglagay ng mga planggana at balde sa sahig para saluhin ang mga tulo mula sa butas-butas na bubong. Si Alena ay kumukuha ng kahit anong trabaho, naglilinis ng bahay, naglalabada, tumutulong sa bukid tuwing anihan. Ang lahat ng kinikita niya ay sapat lang para sa kanilang pagkain, na madalas ay kanin at tuyo, at sa paminsan-minsang gamot kapag nilalagnat si Leo. Si Leo. Siya ang araw ni Alena. Ang kanyang lakas. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, ay may isang tinik na nagsasabing hindi ito ang batang isinilang niya, minahal niya si Leo ng buong buo. Itinuring niya itong sariling anak, ang tanging yaman niya sa mundo. Isang hapon, habang pinapanood niya si Leo na naglalaro sa labas, napansin niya ang pudpod na tsinelas nito. Halos lumabas na ang mga daliri nito sa unahan. Mama, tawag ni Leo, tumatakbo palapit sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Tingnan mo po, ang galing ko nang magsulat ng pangalan ko. Ipinakita nito sa kanya ang isang maruming piraso ng papel, kung saan nakasulat ng paikot-ikot ang mga letrang PLAO. Niyakap niya ang anak, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit may kirot sa kanyang puso. 5 taon na si Leo. Dapat na siyang nag-aaral. Dapat ay mayroon siyang mga bagong damit, sapatos at mga kaibigan. Hindi lang putik at alikabok ang kanyang kalaro. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo, binuksan ni Alena ang isang maliit na bowl. Kinuha niya ang natitirang pera mula sa kanyang tiyahin, ang perang ibinigay sa kanya para lisanin ang Maynila. Hindi niya ito ginalaw sa loob ng 5 taon. Para itong isang sumpa. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ito, hindi na ito isang sumpa. Ito na ang tanging pag-asa. Kinabukasan, ginising niya si Leo. Anak, aalis tayo, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon na pilit niyang pinatatatag. Babalik tayo sa Maynila. Ang biyahe sa bus ay isang pagbabalik sa mga alaala.
Bawat kilometrong tinatakbo nila palayo sa probinsya ay 1 kilometrong naglalapit sa kanya sa bangungot ng nakaraan. Naalala niya ang sakit ng panganganak. Ang malamig na tingin ni Tita Lorna. Ang pakiramdam ng pagtatakwil. Hawak niya ang kamay ni Leo na tuwang-tuwa sa mga nagdadaang sasakyan at matataas na gusali. Para kay Leo, isa itong bagong mundo. Para kay Alena, isa itong libingan ng mga pangarap. Sa Maynila, ginamit niya ang kaunting pera para umupa ng isang maliit na kwarto. Araw-araw siyang bumibili ng dyaryo, binibilugan ang mga anunsyo para sa trabaho. Nag-apply siya bilang katulong, tagalinis, tagahugas ng pinggan. Ngunit ang sahod ay kulang pa rin para sa kanilang dalawa, lalo na kung papasok na si Leo sa eskwela. Hanggang sa isang araw, isang anunsyo ang pumukaw sa kanyang pansin. Wanted, child caregiver. Stay in. High salary. Must be good with children. Apply at. Nakatitig siya sa address. Forbes Park. Alam niya ang lugar na iyon. Ang lugar ng mga mayayaman at makapangyarihan. Kinabahan siya. Hindi siya bagay doon. Ngunit nang makita niya ang nakasaad na sahod, napalunok siya. Katumbas iyon ang 3 buwang kita niya sa paglalabada. Para kay Leo. Kakayanin niya ang lahat para kay Leo. Nagsuot siya ng pinakamatinong damit na mayroon siya, isang kupas na bestida na paulit-ulit na niyang tinahi. Isinama niya si Leo dahil wala siyang mapag-iiwanan dito. Nang marating nila ang lugar, halos manlaki ang kanyang mga mata. Mga dambuhalang bahay na napapalibutan ng matataas na pader. Malinis ang mga kalsada. Tahimik. Parang ibang mundo. Hinanap niya ang numero ng bahay. Huminto siya sa harap ng isang malaking itim na gate. Ang taas nito ay parang nagsasabing ibawal ang mga tulad mo dito. Huminga siya ng malalim at pinindot ang intercom. Yes, isang boses ang sumagot. Nag-apply po ako para sa trabahong child caregiver, nanginginig niyang sabi. Isang matagal na katahimikan bago bumukas ang gate ng dahan-dahan. Pumasok sila sa isang hardin na mas malaki pa sa lahat ng bahay sa dati nilang lugar. Bawat damo ay perpekto ang gupit. Ang hangin ay amoy mga bulaklak, hindi alikabok. Nang marating nila ang dambuhalang pinto na gawa sa kahoy, bumukas ito. At ang mundo ni Alena ay huminto. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay mas matangkad kaysa sa naaalala niya. Ang katawan ay mas matipuno. Ngunit ang mukha ang mukhang iyon. Ang matangos na ilong, ang matalas na panga. Parehong-pareho. Maliban sa isang bagay. Ang mga mata nito. Ang mga matang dati blanko at walang nakikita ay ngayon nakatingin sa kanya. Malinaw. Matalas at puno ng otoridad. Para siyang tinutunaw sa kinatatayuan niya. Ito siya. Ang lalaki mula sa hotel. Ang ama ng batang isinilang niya. Naramdaman ni Alena na nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Gusto niyang tumakbo, hilahin si Leo at magtago. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa mamahaling marmol na sahig. Ikaw ba ang aplikante? Tanong ng lalaki. Ang boses nito, kasing lamig pa rin ang naaalala niya. Hindi makasagot si Alena. Tumango lang siya, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Naningkit ang mga mata ni Marco, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay tumigil sa bata na nagtatago sa likod ng kanyang mga binti. Sinabi sa anunsyo na stay in. Hindi pwede ang may dalang anak. Sir, pasensya na po, nauutal niyang sabi. Wala po kasi akong mapag-iiwanan sa kanya ngayon. Pero kapag natanggap po ako, hahanap po ako ng paraan. Tatalikod na sana si Marco, handa nang isara ang pinto, nang isang matinis na boses ang pumuno sa bahay. Sino yan, Marco? Lumabas mula sa isang pasilyo ang isang babae. Nakasuot ito ng mamahaling bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mukha ay puno ng kolorete. Nanigas si Alena. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang babaeng iyon ay ang kanyang pinsan. Si Bella. Napahinto si Bella nang makita si Alena. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng gulat at pagkasuklam. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang kanyang mukha ay namutla. Alena. Mabilis na nabawi ni Bella ang kanyang composure. Tumingin siya kay Marco, isang peking ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Oh, Marco, mahal. Siya si pinsan ko.
Matagal na kaming hindi nagkikita. Ano nang ginagawa mo dito, Alena? Ang tanong ay puno ng pagbabanta. Bago pa man makasagot si Alena, isang maliit na bata ang lumabas mula sa likod ni Bella. Mga 5 taong gulang. Nakasuot ng magagarang damit. Ang bata ay may maitim na buhok at mga matang kahawig na kahawig ng lalaking nasa harap niya. Mommy, sino po siya? Tanong ng bata, ang tinig ay mahiyain. Wala, anak, sagot ni Bella, hinahawakan ang ulo ng bata. Halika, bumalik ka na sa loob. Ngunit hindi kumilos ang bata. Ang mga mata nito ay nakatutok kay Alena. Isang kakaibang kislap ang makikita sa mga iyon. Pag-usisa. Pagkilala. Biglang humiti ang bata at dahan-dahang lumapit kay Alena. Inabot nito ang isang maliit na laruang kotse. Nagulat ang lahat. Angelo, bumalik ka dito, utos ni Bella, ang boses ay maihalong panik. Ngunit hindi nakinig ang batang nagngangalang Angelo. Nakatitig lang ito kay Alena, naghihintay na kunin niya ang laruan. Si Marco, na tahimik lang na nagmamasid, ay tumingin mula sa anak patungo kay Alena. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng bata. Nakita niya ang pag-aalangan ngunit mailambing sa mga mata ni Alena. Mukhang gusto ka ng anak ko, sabi ni Marco, ang boses ay hindi na kasing tigas ng kanina. Tumingin siya kay Bella. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Pero Marco, protesta ni Bella. Ako ang magpapasya dito, Bella, putol ni Marco, ang otoridad ay bumalik sa kanyang boses. Tumingin siyang muli kay Alena. Bukas. Magsimula ka bukas. At siguraduhin mong wala na ang batang yan. Tumango si Alena, hindi pa rin makapagsalita. Nang tumalikod si Marco at pumasok sa loob, hinila ni Bella si Alena palabas ng pinto. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang braso. Anong ginagawa mo dito? Galit na bulong ni Bella, ang mga mata ay nag-aapoy. Sinabi ko na sa'yo, sa amin ni tita, na huwag ka nang babalik. Bakit ka nandito? Kailangan ko ng trabaho, Bella. Para sa anak ko, sagot ni Alena, ang boses ay nanginginig. Pwes, humanap ka ng iba, sigaw ni Bella. Hindi dito. Layuan mo ang pamilya ko. Layuan mo si Marco. Layuan mo ang anak ko. Itinulak niya si Alena palabas ng gate bago ito isinara ng malakas. Naiwan si Alena sa labas, yakap si Leo. Nakatingin siya sa dambuhalang gate, ang puso niya ay pinaghalong takot, gulo, at isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ang batang iyon. Si Angelo. Bakit ganoon na lang ang epekto nito sa kanya? Bakit parang may isang invisible na tali na humihila sa kanya palapit dito? Dahan-dahan siyang lumingon. Sa kanyang pag-alis, hindi niya nakita ang isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa bintana sa ikalawang palapag. Ang mga mata ni Marco, puno ng pag-iisip at isang pamilyar na kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Naningkit ang mga mata niya. Nagkita na ba tayo dati? Tanong niya sa sarili. May isang bagay sa babaeng iyon. Isang bagay na pamilyar. Isang bagay na nakatago sa likod ng takot sa mga mata nito. Kinailangan ni Alenang iwan si Leo sa isang kapitbahay na pumayag mag-alaga sa kanya, kapalit ng maliit na bayad. Habang hinahalikan niya ang noo ng natutulog na anak bago umalis, pakiramdam niya ay may isang piraso ng kanyang puso na pilit na tinatanggal. Ito ang unang beses na magkakahiwalay sila ng ganito katagal. Para sa'yo ito, anak, bulong niya. Para sa kinabukasan mo. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan at ng matatalim na mata ni Bella. Si Marco ay maagang umalis para sa trabaho. Ito ang unang pagkakataon na silang dalawa lang ni Bella, at ramdam ni Alena ang tensyon sa hangin. Makinig ka, sabi ni Bella, habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang maruming basahan. May mga patakaran sa bahay na to. Una, gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang tatanga-tanga. Pangalawa, huwag mong kakausapin si Marco maliban na lang kung may iutos siya. At pangatlo, ang pinakaimportante sa lahat, huwag kang masyadong lalapit kay Angelo. Tumango lang si Alena. Ano pa ba ang maaari niyang sabihin? Alipin siya sa loob ng bahay na ito, sa ilalim ng pamamahala ng sarili niyang pinsan. Naiintindihan mo ba, diin ni Bella? Opo, maam, sagot ni Alena, ang salitang maampi ay parang lason sa kanyang dila.
Ang unang gawain niya ay ang mag-asikaso kay Angelo. Natagpuan niya ang bata sa playroom nito, isang silid na mas malaki pa sa inuupahan nilang kwarto ni Leo. Napapalibutan ito ng napakaraming laruan, ngunit tahimik lang itong nakaupo sa isang sulok, walang imik. Angelo, tawag ni Bella mula sa pinto. Oras na para kumain. Hindi kumibo ang bata. Angelo, narinig mo ba ako? Halika na. Naiinis na sabi ni Bella, abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. Hindi pa rin gumalaw si Angelo. Dahan-dahang lumapit si Alena. Naupo siya sa sahig para maging kapantay ng bata. Angelo, mahinang sabi niya, ang boses niya ay malambing. Gutom ka na ba? Naghanda ako ng masarap na pagkain para sa iyo. Tumingin sa kanya ang bata. Sa mga mata nito, wala ang takot na nakikita niya sa tuwing kaharap nito si Bella. Dahan-dahan tumango si Angelo. Sa hapagkainan, si Alena ang nagsubo sa bata. Bawat subo ay tinatanggap nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angelo, isang ngiti na parang sinag ng araw na tumagos sa puso ni Alena. Napanood ni Bella ang lahat. Nang matapos kumain si Angelo, agad niya itong tinawag. Angelo, halika kay mommy. Magbasa tayo ng libro. Ngunit umiling si Angelo at hinawakan ang kamay ni Alena. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Bella kay Alena. Isang tingin na nagsasabing, lagot ka sa akin. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pusa at daga. Kapag wala si Marco, si Bella ay parang isang reyna na naghahanap ng anumang pagkakamali. Bakit hindi pa nalilinis ang sahig? Bakit lukot ang damit ni Angelo? Bakit maalat ang luto mo? Isang araw, habang nag-aayos si Alena ng mga damit sa aparador ni Angelo, aksidenteng nabuhos ni Bella ang isang baso ng orange juice sa sahig. Ay, naku! Ang dulas, sigaw ni Bella. Alena, ano ba yan? Ang dumi-dumi ng sahig. Baka madisgrasya pa ang anak ko dahil sa kapabayaan mo. Walang imik na kumuha ng basahan si Alena at lumuhod para punasan ito, habang si Bella ay nakatayo sa tabi niya, nakapamiwang, may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Ngunit ang lahat ng pagpapahirap na iyon ay nawawala sa tuwing kasama niya si Angelo. Sa loob ng ilang araw, naging anino niya ang bata. Kung nasaan si Alena, nandoon din si Angelo. Nagpapatulong ito sa kanya sa pagliligpit ng laruan. Nagpapakwento ito sa kanya bago matulog. Isang gabi, habang tinutulungan niyang magbihis si Angelo, napansin niyang may gasgas ito sa tuhod. Nako, anong nangyari dito? Malambing niyang tanong. Nadapa po ako kanina, sagot ni Angelo. Hindi po ako tinulungan ni mommy. May kumirot sa puso ni Alena. Dahan-dahan niyang hinipan ang sugat. Okay na yan. Mawawala din yan. Umiti ang bata. Pagkatapos, sa isang iglap, niyakap siya nito ng mahigpit. Sana po ikaw na lang ang mommy ko. Natigilan si Alena. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya pabalik si Angelo, at sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, sakit, at pagdududa ay nawala. Napalitan ito ng isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman ng ganito katindi. Isang pagmamahal na puro. Isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Sa kabila ng mga babala ni Bella, hindi maiwasan ni Alenang mapalapit kay Angelo. At ang pagdududa sa kanyang puso ay nagsimulang tumubo na parang isang halamang dahan-dahang gumagapang. Bakit ganoon na lang katindi ang nararamdaman niya para sa batang ito? Bakit parang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa na nakikilala ang kaluluwa ng bata? At bakit ganoon na lang ang lamig ni Bella kay Angelo? Hindi niya nakikita ang natural na pagmamahal ng isang ina. Ang nakikita niya ay pag-arte. Isang pagganap na nagiging kapanipaniwala lang kapag nasa paligid si Marco. Isang gabi, habang naglilinis siya sa silid-aklatan, naisipan niyang buksan ang isang photo album na nakapatong sa mesa. Mga litrato ito ng pamilya. Naroon si Marco. Naroon si Bella. At naroon si Angelo. Binuklat niya ang bawat pahina. Karamihan ay mga litratong kuha sa mga mamahaling bakasyon. Ngunit isang litrato ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang litrato ni Angelo noong sanggol pa lamang ito. Nakahiga ito sa isang crib, nakangiti, walang saplot sa itaas na bahagi ng katawan. Nanlaki ang mga mata ni Alena. Kinuha niya ang litrato. Tinitigan niya ito ng malapitan.
Sa likod ng balikat ng sanggol. Naroon ito. Malabo dahil sa anggulo ng kamera. Ngunit sigurado siya sa nakikita niya. Isang maliit na marka. Isang munting tuldok na hugis bituin. Ang balat. Ang balat na nakita niya sa ospital. Ang balat na nawala. Ang balat na nasa anak niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang litrato na para siyang napaso. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang puso ay kumalabog na parang isang tambol. Hindi. Hindi maaari. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. May isang litrato doon na paulit-ulit niyang tinitingnan sa loob ng 5 taon. Isang ninakaw na kuha niya kay Leo noong ito ay sanggol pa, natutulog. Itinabi niya ang screen ng cellphone sa litratong hawak niya. Ang litrato ni Angelo. Ang mukha, ang mga mata, ang ilong magkaiba. Halos hindi mahahalata, ngunit para sa isang inang tulad niya, ang pagkakaiba ay kasing linaw ng sikat ng araw. Si Leo, ang batang pinalaki niya, ay hindi kamukha ng sanggol sa litratong ito. At si Angelo ang kamukhang-kamukha ng sanggol na may balat na hugis bituin. Nabitiwan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagtataboy sa kanya. Ang pagkawala ng balat. Ang kakaibang koneksyon niya kay Angelo. Ang lamig ni Bella. Isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng buong lakas. Isang katotohanang napakasakit, napakabigat, na halos ikalugmok niya. Ipinagpalit sila. Ipinagpalit ang mga anak nila. Ang batang kinikilala niyang anak sa loob ng 5 taon ay hindi sa kanya. At si Angelo, ang batang inaalagaan niya, ang batang itinuturing na anak ng kanyang pinsan ay ang tunay niyang anak. May kakaibang tunog sa bahay ni Marco ngayon. Hindi ito ang ingay ng telebisyon na laging bukas sa sala, o ang pilit na halakhak ni Bella kapag may kausap sa telepono. Hindi rin ito ang tunog ng katahimikan na sanay na siya, isang katahimikang malamig at malungkot. Ito ay tunog ng totoong halakhak. Isang halakhak ng bata, malinis at walang pagkukunwari. Nasa loob ng kanyang study si Marco, sinusuri ang mga papeles mula sa kumpanya, ngunit ang atensyon niya ay nasa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto, hindi gumagawa ng ingay. Sumilip siya sa sala. Doon, sa sahig, nakita niya si Elena at si Angelo. Nakaupo silang dalawa, napapalibutan ng mga makukulay na building blocks. Nagtatayo sila ng isang mataas na torre. Isa pa po, Yaya, sabi ni Angelo, iniaabot ang isang pulang bloke kay Elena. Sa pinakatuktok. Sige, sagot ni Elena, ang boses ay malambing. Pero dahan-dahan, ha? Baka gumuho ang torre natin. Maingat na ipinatong ni Angelo ang huling bloke. Sa isang sandali, ang torre ay nakatayo ng perpekto. Yehe, sabay nilang sigaw, at pagkatapos ay sabay silang humalakhak ng gumuho ito. Pinanood sila ni Marco. May kakaiba sa eksena. Simple lang ito, ngunit puno ng init. Ganoon dapat ang isang ina at anak. Ngunit ang ina ni Angelo ay si Bella, na sa mga sandaling iyon ay nasa itaas, malamang na nag-aayos para sa isang social event. Naalala niya ang mga pagkakataong sinubukan ni Bella na makipaglaro kay Angelo. Laging may kasamang kamera. Laging nakapustura. Laging para sa social media. Hindi ganito. Hindi natural. Hindi totoo. Sa paglipas ng mga araw, lalong napansin ni Marco ang mga pagbabago. Ang dating tahimik at laging nakasimangot na si Angelo ay mas madalas nang umingiti. Mas madalas na itong magkwento tungkol sa kanyang araw. Ang mga pagkain sa mesa, na dati ilaging ino-order mula sa mamahaling restaurant, ay napalitan ng mga lutong bahay. Amoy sinigang, amoy adobo. Amoy tahanan. Lahat ng ito ay dahil kay Elena. Isang gabi, habang nagkakape siya sa kanyang study, naubos ang asukal. Lumabas siya para kumuha sa kusina. Nadatnan niya doon si Elena, tahimik na naghugas ng mga pinggan. Kumuha ka ng kape para sa akin, utos niya, ang boses ay mas malumanay kaysa sa dati niyang tono. Natigilan si Elena at lumingon. Sige po, sir. Ano po ang gusto ninyo? Black coffee po ba? Natigilan si Marco. Ang boses na iyon.
Mahina, may bahid ng lungkot ngunit pamilyar. Isang boses na narinig na niya dati sa dilim. Isang boses na kasama niya sa isang gabing pilit na niyang kinakalimutan. Umiling siya, winawaksi ang alaala. Impossible. Guni-guni niya lang iyon. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay hindi nawala. Yung dati, sabi niya, hindi napigilang subukan kung may maalala ito. Nakita niya ang bahagyang pagkalito sa mukha ni Alena. Pasensya na po, sir. Wala, mabilis niyang sabi. Kahit ano na lang. Bumalik siya sa kanyang study, ngunit ang isip niya ay hindi na mapakali. May isang bagay sa babaeng iyon. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang koneksyon na parang nagmumula pa sa nakaraan. Ang kanyang pagdududa kay Bella ay lalong lumalim. Isang hapon, nakita niyang may maliit na galo si Angelo sa braso. Tinawag niya si Bella. Bella, anong nangyari sa braso ni Angelo? Tiningnan ni Bella ang galos na parabang ngayon lang nakita. Ah, yan ba? Nadapa siguro sa hardin kanina. Alam mo naman, malikot. Ang sagot nito ay mabilis at walang pakialam. Kinagabihan, habang pinapanood niya si Alena na pinapatulog si Angelo, tinanong niya ito. Alena, alam mo ba kung saan galing ang galos ni Angelo? Tumingin si Alena sa galos. Opo, sir. Kanina po, habang naglalaro kami ng habulan. Na out of balance po siya at sumabit ang braso niya sa paso ng halaman. Nilagyan ko na po ng gamot kanina. Ang detalye. Ang pagkakaalam. Ang pag-aalala. Mga bagay na wala kay Bella. Nagsimulang magkasya ang mga piraso sa isip ni Marco. Ang kakaibang reaksyon ni Bella noong unang dumating si Alena. Ang pagiging pinsan nila. Ang biglaang pagbabalik ni Alena pagkatapos ng 5 taon. Ang kanyang nakaraang karanasan sa pagtataksil ay nagturo sa kanya na huwag magtiwala sa nararamdaman lang. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng datos. Kinabukasan, tumawag siya sa isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Isang private investigator na tumulong sa kanya sa mga usapin ng kumpanya noon. De la Cruz, sabi ni Marco sa telepono, ang boses ay seryoso. May ipapatingin ako sa'yo. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa 2 tao. Ibinigay niya ang pangalan ni Alena at Bella. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Marco. Ang background nila, kung nasaan sila 5 taon na ang nakalipas. At higit sa lahat, kailangan ko ng kopya ng isang hospital record. Mula sa Dexter Community Hospital, 5 taon na ang nakakaraan. Anong record, sir? Tanong ng investigador. Ang birth records ng mga anak nila, sagot ni Marco, ang kanyang panga ay naninigas. Gusto kong malaman ang eksaktong petsa at oras ng kanilang panganganak. Lahat. Masusunod, sir. Discreetly, as always. Pagkatapos ng tawag, sumilip si Marco sa bintana. Sa hardin, nakita niya si Alena at Angelo na nagdidilig ng mga halaman. Nakikita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Isang ngiti ngayon niya lang madalas nakikita. Para sa batang iyon, gagawin niya ang lahat. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang muling pagbabalik sa madilim at walang tiwalang mundo na akala niya ay nalagpasan na niya. Makalipas ang 2 araw, habang nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email. From De La Cruz Investigations. Subject, Initial Report. Mabilis niyang binuksan ito. Ang laman ay maikli at direkta. Si Alena Reyes & Bella Santiago. Initial Findings. Subject A, Alena Reyes, and Subject B, Bella Santiago, were both admitted to Dexter Community Hospital on the same date, October 12, 5 years ago. Both subjects were admitted for childbirth. Subject gave birth to a healthy baby boy at 11 oras 47 minutos. Subject Nizzy. Huminto sa pagbasa si Marco. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Subject P's child, as per hospital records, was declared stillborn. Patay ng isinilang. Time of death, 10 oras 32 minuto. Nabitawan ni Marco ang kanyang ballpen. Nag-iwan ito ng itim na marka sa mamahaling papel sa harap niya. Ang ingay ng meeting ay nawala.
Ang boses ng kanyang mga board members ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salitang nabasa niya. Patay ng isinilang. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Itinayo niya ang pader sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang sarili sa panloloko, pero hindi niya namalayang ang traidor ay nasa loob na pala mismo ng kanyang tahanan. Kung patay ang anak ni Bella. Tumingin siya sa labas ng bintana ng conference room, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng batang naghihintay sa kanya sa bahay. Ang batang tinatawag niyang anak. Kung patay ang anak ni Bella, kaninong anak si Angelo? Ang litrato. Ang balat na hugis bituin. Hindi na maalis sa isip ni Alena ang mga imaheng iyon. Ang mga ito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng katotohanang pilit niyang tinatakasan, ngunit ngayon ay kailangan na niyang harapin. Hindi sapat ang isang lumang litrato. Hindi sapat ang isang alaala. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi matatawaran. Isang pruwebang maipamumukha niya sa kanila. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinagabihan, nang ang buong bahay ay tahimik na, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Angelo. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang paghinga ay malalim at payapa. Sa liwanag ng munting ilaw mula sa hallway, si Angelo ay parang isang tunay na anghel. Ang kanyang anghel. Nanginginig ang kamay ni Alena habang dahan-dahan niyang hinawi ang buhok ng bata mula sa noo nito. Gamit ang isang maliit na gunting na kinuha niya sa kanyang sewing kit, maingat niyang ginupit ang isang maliit na hibla ng buhok. Halos hindi siya humihinga, natatakot na baka magising ang bata. Isinilid niya ang hibla ng buhok sa isang maliit na plastik. Pagkatapos, marahan niyang hinalikan sa noo si Angelo. Malalaman din natin ang totoo, anak, bulong niya, isang butil ng luha ang pumatak sa kumot ng bata. Kinabukasan, humingi siya ng isang araw na day off kay Bella, idinahilan na may sakit si Leo. Sa totoo lang, kailangan niyang isagawa ang pinakamahalagang hakbang sa kanyang buhay. Pumunta siya sa bangko at winidraw ang lahat ng natitirang laman ng kanyang passbook, ang pera na ibinigay sa kanya ni Tita Lorna 5 taon na ang nakalipas. Ang pera ng pagtatakwil. Ngayon, gagamitin niya ito para bawiin ang kinuha sa kanya. Pumunta siya sa isang testing center, isang maliit na klinika na nakita niya sa internet. Ang halaga ng pagsusuri ay halos ubusin ang lahat ng pera niya. Nanginginig niyang inabot ang bayad, kasama ang sample ng buhok ni Angelo at isang sample ng sarili niyang buhok. 5 to 7 working days, ma'am, sabi ng babae sa counter. 5 araw. 7 araw. Para kay Alena, iyon ay isang buong buhay ng paghihintay. Patay ng isinilang. Ang mga salitang iyon ay umuukil-kil sa utak ni Marco na parang isang basag na tugtugin. Pag-uwi niya ng bahay mula sa opisina, lahat ay iba na sa kanyang paningin. Nakita niya si Bella na tumatawa habang kausap ang mga kaibigan nito sa telepono. Ang tawa nito ay parang tunog ng mga peking barya. Nakita niya itong lumapit kay Angelo at yumakap. Ang yakap nito ay parang isang pag-arte sa entablado. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit si Marco ay hindi isang taong padalos-dalos. Ang hospital record ay isang matibay na ebidensya, pero kailangan niya ng panghuling pako sa ataol. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Numan. Kinaumagahan, habang naglalaro sina Alena at Angelo sa hardin, tinawag niya ang anak. Angelo, halika muna kay Daddy. Lumapit ang bata. Bakit po, Daddy? Ngumiti si Marco, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. May kukunin lang ako saglit. Kumuha siya ng isang cotton swab at marahan itong ipinahid sa loob ng pisngi ni Angelo. Para sa check-up mo, pagsisinungaling niya. Pagkatapos, kumuha rin siya ng sarili niyang sample. Inilagay niya ito sa isang selyadong lalagyan at tinawagan ang kanyang personal na doktor. Dosi, may ipapadala ako sayo. Isang effective sample. Iparush mo ang testing. As don't care about the cost. I want the result as soon as possible. Tahimik niyang isinagawa ang lahat. Walang nakakaalam. Siya ay isang buitreng matyagang naghihintay, pinagmamasdan ang kanyang biktima, handa nang sumakmal sa tamang sandali. At ang sandali ay dumating makalipas ang 4 na araw. Mas mabilis kaysa sa inaasahan niya.
Isang email ang pumasok sa kanyang cellphone habang siya ay nagmamaneho pa uwi. Huminto siya sa gilid ng daan. Subject, urgent, yacht test result. Binuksan niya ang kalakip na CE file. Ang mga mata niya ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi. Ang mga numero. Ang porsyento. Result analysis, the alleged father, Marcoya Alcantara, cannot be excluded as the biological father of the child, Angelo Santiago. Probability paternity, 79.8%. Napapikit si Marco. Hawak niya ang manibela ng napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ito na. Ang kumpirmasyon. Si Angelo ay anak niya. Ang kasunod na tanong ay mas mabigat. Kung si Angelo ay anak niya, at ang anak ni Bella ay patay, sino ang tunay na ina? Ang kanyang isip ay bumalik kay Alena. Sa boses nito. Sa paraan ng pagtingin nito kay Angelo. Sa koneksyon na nakikita niya. Biglang nag-vibrate ulit ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa private investigator. Sir, sabi ni De La Cruz. May nakuha pa akong impormasyon. Si Alena Reyes, nagpunta sa isang testing facility 4 na araw na ang nakalipas. Doon, lahat ay naging malinaw. Nag-iinit ang kanyang ulo sa galit. Galit sa panloloko. Galit sa sarili dahil nagpauto siya. Pinaandar niya ang sasakyan, ang mga gulong ay umeskrima sa kalsada. Uwi na siya. Oras na para sa pagsabog. Nasa kwarto niya si Alena nang matanggap niya ang email. Nanginginig ang buong katawan niya habang binubuksan ito. Probability maternity, 79.9%. Napahagulhol si Alena. Hawak niya ang cellphone sa kanyang dibdib, ang mga luha ay dumadaloy na parang isang ilog. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng katotohanan. Luha ng pagpapatunay. Anak niya si Angelo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto. Si Marco. Bumaba ka. Ngayon din, utos nito, ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Pagbaba niya sa sala, naroon na silang lahat. Si Marco, nakatayo sa gitna na parang isang hukom. Si Bella, nagtataka sa tabi nito. At si Tita Lorna, nakararating lang para dalawin ang anak. Inilapag ni Marco ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Bella, Tita Lorna. May itatanong ako sa inyo. Ano yun, mahal? Tanong ni Bella, kumakapit sa braso ni Marco. Hindi siya pinansin ni Marco. Tumingin ito kay Tita Lorna. 5 taon na ang nakalipas. Sa Theodoris Community Hospital. Ano ang nangyari? Namutla si Tita Lorna. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ganun ba? Sabi ni Marco, binuksan ang folder at inilabas ang isang dokumento. Dahil ayon sa hospital records, ang anak ni Bella ay patay ng isinilang. Ano? Sigaw ni Bella, napabitaw kay Marco. Sinungaling! Kasinungalingan yan. Tumingin si Marco kay Bella, ang mga mata ay puno ng galit na ngayon lang nakita ni Alena. Kung kasinungalingan ito, kaninong anak si Angelo? Anak natin siya, Marco. Anak natin, umiiyak na sabi ni Bella. Sa sandaling iyon, lumakas ang loob ni Alena. Dahan-dahan siyang lumapit, ipinakita ang screen ng kanyang cellphone. Hindi, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Anak ko si Angelo. Tiningnan ni Bella ang resulta ng test. Ang kanyang mukha ay nabalot ng lagim. Peke yan. Gawa-gawa mo lang yan. Kung peke ang sa kanya, peke rin ba ang sa akin? Tanong ni Marco, inilalabas ang sarili niyang kopya ng resulta. Dahil ayon dito, ako ang ama ni Angelo. At ayon sa resulta ni Alena, siya ang ina. At ayon sa ospital, ang anak mo, Bella, ay wala na. Walang makapagsalita. Ang katotohanan ay nakalatag na sa kanilang lahat, hubad at brutal. Si Bella ay napasigaw, paulit-ulit na sinasabing kasinungalingan ang lahat. Ngunit si Tita Lorna dahan-dahan itong napaluhod sa sahig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang katawan ay nanginginig. Ako di. Nagsimula siyang magsalita sa gitna ng mga hikbi. Ako ang may kasalanan. Patawarin niyo ako di. Tumingin siya kay Bella na may matinding sakit. Patay na ang anak mo, Bella.
Nakita ko napakaliit niya, hindi humihinga. Hindi ko kinaya na makita kang masaktan na mawalan ka ng lahat. Ang anak ni Alena malusog siya. Kaya kinuha ko siya. Ipinagpalit ko sila. Ginawa ko lang yon para sa'yo, anak, ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Ang pagsabog ng katotohanan ay pumuno sa silid, mas malakas pa sa anumang sigaw. Si Bella ay napatingin kay Alena, ang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng purong puot. Sa gitna ng pagkatalo, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Na! Totoo na, sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Anak mo nga siya. Pero para saan pa? Tingnan mo siya. 5 taon, Alena. 5 taon na ako ang kinikilala niyang ina. Kahit na anak mo siya, hinding-hindi kanya makikilala. Para sa kanya, ako ang nanay niya. At ikaw? Isa ka lang katulong. Nakatayo si Alena na parang isang estatwa sa gitna ng sala, ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Ang mga salita ni Bella ay parang kamandag na nanunuot sa hangin, nilalason ang katotohanang kasasabog pa lamang. Sa sahig, si Tita Lorna ay patuloy sa pag-iyak, ang kanyang mga hikbi ay tunog ng pagsisisi at pagkatalo. Si Marco, sa kabilang banda, ay hindi gumagalaw. Ang mukha niya ay isang maskara ng galit na hindi pa nakikita ni Alena dati. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tatawag ako ng pulis, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Pag-asa. Isang munting sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Alena. Matatapos na ito. Makakamit na niya ang hustisya. Makakasama na niya ang kanyang anak. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinatay. Hindi, isang nakakabinging sigaw ang pinakawala ni Bella. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ng pagkatalo ay nawala, napalitan ng isang uri ng kabaliwan. Ang mga mata niya ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol. Tumingin siya sa hagdanan, patungo sa silid ni Angelo. Angelo, sigaw niya at mabilis na tumakbo paakyat. Nagulat ang lahat. Nagkatinginan si Marco at Alena, hindi alam ang gagawin. Bella, sigaw ni Marco, akmang susunod. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Sinundan ito ng isang sigaw ni Bella na puno ng sakit at takot. Tulong! Tulong! Mabilis na tumakbo si Marco paakyat ng hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Sumunod si Alena, ang puso niya ay kumakabog sa takot. Anong nangyayari? Ano ang ginagawa ni Bella? Pagdating nila sa pasilyo sa itaas, nakita nila si Bella na nakasandal sa pader, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang braso ay may mahabang hiwa at ang dugo ay dumadaloy mula rito, tumutulo sa puting carpet. Sa sahig, basag ang isang mamahaling picture frame. Bella, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Marco. Siya, sigaw ni Bella, ang nanginginig na daliri ay nakaturo kay Alena. Si Alena! May plano siya. Nang malaman niyang tatawag ka ng pulis, nagwala siya. Sinabi niya, kung hindi niya makukuha si Angelo, walang makakakuha sa kanya. Napatingin si Alena kay Bella, hindi makapaniwala. Hindi totoo yan. Sinungaling. Kinuha niya si Angelo, patuloy ni Bella sa kanyang pag-arte, umiiyak ng malakas. Itinulak niya ako. Kinuha niya ang anak ko at tumakas sa likod. Sinabi niya, kailangan niya ng pera. Pera ang habol niya. Ang mga salita ay tumama kay Alena na parang mga bato. Pera. Ang salitang iyon. Ang salitang nag-ugat sa kanyang nakaraan. Napatingin siya kay Marco, naghahanap ng tulong, ng paniniwala. Si Marco ang nakakaalam ng totoo. Siya ang nag-imbestiga. Hindi siya maaaring maniwala sa kasinungalingang ito. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Marco ay hindi kumpirmasyon. Nakita niya ang pag-aalinlangan. Isang malamig, pamilyar na pag-aalinlangan. Ang anino ng dati niyang pagkatao, malamig, walang tiwala, laging naghihinala. Naalala ni Marco ang kanyang nakaraang pagtataksil, kung paano siya niloko dahil sa pera. At ngayon, ang akusasyon ni Bella, na sinamahan pa ng madilim na nakaraan ni Alena, ay tumama sa isang sensitibong ugat. Marco, pakiusap eh. Nagsusumamong sabi ni Alena. Alam mo ang totoo.
Huwag kang maniwala sa kanya. Pera ang habol niya, Marco, sigaw ni Bella, alam na natagpuan na niya ang kahinaan nito. Tatanungin mo ba ako? Isang babaeng minahal ka? O siya? Isang babaeng bayaran na nagbenta ng sarili niya para sa pera. Ang mga salitang babaeng bayaran ay tumusok sa puso ni Alena na parang isang nagbabagang punyal. At nakita niya ang epekto nito kay Marco. Ang panandaliang pag-aalangan ay naging isang malamig na pader. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis na malamang ay tinawagan ng isang kapitbahay na nakarinig ng sigaw. Ang eksenang bumungad sa kanila ay perpektong nakaset up. Isang umiiyak at duguan na ina. Isang lito at galit na ama. At isang katulong na inaakusahan ng lahat. Ano nang nangyayari dito? Tanong ng isang pulis. Officer, yung anak ko. Kinuha niya, sabi ni Bella, itinuturo si Alena. Sinaktan niya ako. Gusto niya kaming hinga ng ransom. Lumapit ang dalawang pulis kay Alena. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa ilang katanungan. Umiling si Alena, ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Napatingin siyang muli kay Marco, ang kanyang huling pag-asa. Marco T. Ngunit si Marco ay nakatayo lang doon, ang mukha ay hindi mabasa, naguguluhan, nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Hindi siya nagsalita. Hindi niya ipinagtanggol si Alena. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na pagtataksil sa lahat. Naramdaman ni Alena ang lamig ng posas sa kanyang pulso. Habang hinihila siya palabas ng bahay, ang bahay na sandali niyang inakalang magiging simula ng bagong buhay, ang tanging nakikita niya ay ang nagtatagumpay ng ngiti sa likod ng mga peking luha ni Bella. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Naupo si Alena sa isang matigas na semento na kama. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang puso ay manhid. Lahat ay nawala. Nakuha na niya ang katotohanan, ngunit anong silbi nito ngayon? Ang kanyang anak, si Angelo, ay nawawala. At siya, ang tunay na ina, ay nakakulong, inaakusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Pinaglaruan siya ng tadhana sa pinakamalupit na paraan. Maya-maya, isang guard ang lumapit sa rehas. May bisita ka. Inangat ni Alena ang kanyang ulo, isang maliit na pag-asa ang sumibol. Si Marco. Napagtanto na ba niya ang kanyang pagkakamali? Ngunit ang pumasok ay hindi si Marco. Ito ay ang kanyang kapitbahay, ang matandang babae na nag-aalaga kay Leo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at takot. Alena, anong nangyari? Nairosa di. Alena, si Leo ang anak mo di. Nautal na sabi ng matanda. Kanina, pagkatapos ng kaguluhan dito, may dumating na tricycle. Bumaba ang tiyahin mo, si Lorna. Umiiyak siya. Sabi niya, kailangan daw niyang itago si Leo para sa kaligtasan nito. Kinuha niya ang bata. Hindi ko na napigilan. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni Alena ay tuluyang namatay. Napahawak siya sa malamig na rehas para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Hindi lang si Angelo ang nawala sa kanya. Pati si Leo. Ang batang minahal at pinalaki niya sa loob ng 5 taon. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang dalawa niyang anak. Ang kanyang kalayaan. Ang kanyang pag-asa. Walang luhang lumabas. Walang sigaw. Isang tahimik, nakakabinging sakit ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Lahat ay nawala. Ang bahay ni Marco ay naging isang teatro ng kasinungalingan. Si Bella ay gumaganap bilang isang kaawa-awang biktima. Ang braso ay may benda, ang mga mata ay laging namumugto. Ang mga pulis ay pabalik-balik, kinukuha ang kanyang salaysay. Ang bawat salita niya ay isang patak ng laso na lalong nagpapadumi sa pangalan ni Alena. Si Marco, sa kabilang banda, ay gumaganap bilang isang nag-aalalang ama at asawa. Ngunit sa likod ng maskara, ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Babaeng bayaran. Ang mga salitang iyon ni Bella ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. Iyon ang bumuhay sa kanyang mga dating demonyo. Iyon ang naglagay ng pader sa pagitan niya at ng katotohanang nasa harap na niya. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang pader na iyon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat.
Naaalala niya ang mga mata ni Alena bago ito kinuha ng mga pulis. Puno ng sakit, puno ng pagsusumamo, ngunit walang bakas ng kasalanan. Naaalala niya ang lambing nito kay Angelo. Ang totoong halakhak. Ang koneksyon na hindi kayang pekin. Maaari bang ang isang babaeng may ganoong pagmamahal ay bigla na lang maging isang halimao dahil sa pera? Hindi siya makatulog. Bumaba siya sa kanyang study, umupo sa dilim, at sinubukang ayusin ang mga pangyayari. Si Bella, na nagsinungaling sa loob ng 5 taon, ay bigla na lang nagsasabi ng totoo ngayon. Si Alena, na nagtiis ng 5 taon sa kahirapan nang hindi lumalapit sa kanya, ay bigla na lang magiging desperada para sa pera ngayon. May mali. Hindi magkatugma ang mga kwento. Kinagabihan, nang mahimbing na ang tulog ng lahat, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay ginawa niya kanina pa. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinuntahan ang live feed ng mga security camera sa buong bahay. Hindi niya tiningnan ang mga kuha habang nagaganap ang gulo. Tiningnan niya ang mga kuha bago ito magsimula. Sinimulan niya sa sala, sa sandaling ibinunyag niya ang katotohanan tungkol sa hospital records. Nakita niya ang reaksyon ng lahat. Ang pagtanggi ni Bella. Ang pagbagsak ni Tita Lorna. Ang tahimik na pagpapakita ni Alena ng resulta ng fifth test. Pagkatapos ang pagtakbo ni Bella paakyat ng hagdan. Inilipat ni Marco ang anggulo ng kamera sa pasilyo sa itaas. Nakita niyang huminto si Bella sa gitna ng pasilyo. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Nang makitang walang tao, kinuha niya ang isang picture frame sa dingding. Napahinto sa paghinga si Marco. Nakita niya sa video kung paano sinadya ni Bella na ihampas ang frame sa gilid ng isang mesa, binabasag ang salamin nito. Pagkatapos, maingat ngunit mabilis, kinuha niya ang isang piraso ng basag na salamin at sinugatan ang sarili niyang braso. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang mouse. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay parang biglang nanlamig. Isang kasinungalingan. Isang masalimuot, brutal at perpektong isinagawang kasinungalingan. Pagkatapos ay nakita niya sa video kung paano itinago ni Bella ang piraso ng salamin sa ilalim ng carpet bago siya nagsimulang sumigaw ng tulong. Ang lahat ng pagdududa ni Marco kay Alena ay biglang nawala, napalitan ng isang nagangalit na galit at matinding pagsisisi. Pinaniwalaan niya ang demonyo. Ipinagkanulo niya ang isang inosente. Pero nasaan si Angelo? Alam niyang hindi umalis si Angelo sa bahay. Sinuri na ng mga gwardya ang buong perimeter. Walang nakalabas. Ibig sabihin, nasa loob lang ng bahay ang bata. Itinago siya ni Bella. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng panghuling patunay. Alam niyang si Bella ay tusong mag-isip. Hindi ito gagamit ng sarili nitong cellphone para sa anumang masamang plano. Kaya, sa halip na hanapin ang telepono nito, ibang bagay ang hinanap ni Marco. Pumunta siya sa kusina. Kinapa niya ang ilalim ng lababo, ang likod ng basurahan. Wala. Pumunta siya sa laundry area. Wala rin. Nag-isip siya. Kung ikaw ay magtatapon ng isang bagay na ayaw mong makita, saan mo ito ilalagay? Sa isang lugar na hindi mo pag-aari. Sa isang lugar na hindi mapapansin. Pumunta siya sa maliit na silid sa ibaba kung saan natutulog si Alena. Ang kwarto ay simple at halos walang laman. Ngunit nang buksan niya ang maliit na basurahan sa ilalim ng mesa, nandoon ito. Isang mumurahing burner phone. Isang teleponong hindi mo maiugnay sa isang babaeng tulad ni Bella. Kinuha niya ito. Dinala sa kanyang study at ikinabit sa isang device na ginagamit niya para sa data recovery. Ilang minuto lang ang lumipas, lumabas ang mga resulta. Mga tinanggal na text messages. To unknown number. From burner phone. Okay na. Gawin mo na. Itago mo lang siya sa lumang bodega sa likod ng hardin. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Siguraduhin mong hindi siya iiyak. Ang lumang bodega. Ang lugar na halos hindi na nila ginagamit. Isang mensahe pa. Pag nakuha ko na ang pera mula kay Marco, aalis na tayo. Sisimulan natin ang bagong buhay. Malayo sa kanila. Ang mensaheng iyon ay hindi para sa isang kidnapper. Iyon ay para sa isang kasabwat. Isang taong mayroon siyang ibang plano. Ngunit hindi na iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang lokasyon.
Napatingin si Marco sa orasan. Halos 3:00 na ng madaling araw. Kinuha niya ang burner phone, ang laptop na may video, at ang susi ng kanyang sasakyan. Walang salita. Walang ingay. Lumabas siya ng bahay, ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi na siya nag-abalang hanapin si Angelo. Alam niyang ligtas ito sa ngayon. Ang kailangan niyang iligtas ay ang babaeng ipinagkanulo niya. Habang pinapaandar niya ang kanyang sasakyan sa tahimik na mga kalsada ng gabi, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Alena. Ang mukha ng isang inang inagawan ng anak, inakusahan ng kasalanan, at iniwan ng taong dapat sana inaging kakampi niya. Patawarin mo ako, Alena, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Pinaandar niya ang sasakyan ng mas mabilis, tinatahak ang daan patungo sa presinto ng pulis. Oras na para itama ang kanyang pagkakamali. Oras na para sa hustisya. Walang oras sa loob ng selda. Para kay Alena, ang bawat segundo ay isang walang katapusang paghihintay sa wala. Ang tanging naririnig niya ay ang mga patak ng tubig mula sa isang sirang gripo sa dulo ng pasilyo at ang paminsan-minsang pag-ubo ng ibang mga preso. Nakaupo siya sa sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, ang isip ay manhid. Wala na si Angelo. Wala na si Leo. Ano pang silbi ng buhay? Isang tunog ng mga yabag ang pumutol sa katahimikan. Huminto ito sa tapat ng kanyang selda. Hindi na nag-abala si Alenang tumingin. Marahil ay isa lang itong gwardiya na nag-ikot. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng mga susi. Isang malakas na click ang umalinggaw-ngaw at ang mabigat na rehas na bakal ay dahan-dahang bumukas. Miss Reyes. Malaya ka na. Inangat ni Alena ang kanyang ulo. Ang hepe ng pulisya ang nakatayo roon. Sa likod nito, sa dilim ng pasilyo, ay may isang anino. Isang pamilyar na anino na nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Si Marco. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti ay nanginginig. Ano pong ibig sabihin niyo? May mga bagong ebidensyang lumabas, sabi ng hepe. Isang video recording. At isang cellphone na naglalaman ng mga mensahe. Malinaw na na-frame up ka lang. Patawad sa naging abala, Miss Reyes. Malaya na siya. Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat. Walang kagalakan. Lumabas siya ng selda na parang isang kaluluwang walang direksyon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Marco. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati, ang matinding pagsisisi. Alena, nagsimula si Marco, ang boses ay paos. Ako di. Ngunit umiling si Alena at nagpatuloy sa paglalakad, nilampasan siya na parang hindi ito kilala. Sa ngayon, hindi niya kayang pakinggan ang anumang sasabihin nito. Ang sakit ng pagtataksil ay masyadong sariwa. Sa labas ng presinto, ang malamig na hangin ng madaling araw ang sumalubong sa kanila. Doon din naghihintay ang mga pulis kasama si Bella, na ngayon ay siya namang nakaposas. Nang makita siya ni Bella, ang mga mata nito ay nag-apoy sa galit. Hayop ka, sigaw ni Bella, nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Hindi pa tayo tapos, Alena. Tandaan mo iyan. Hindi pa tayo tapos. Hindi pinansin ni Alena ang mga sigaw. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Si Leo. Si Angelo. Alena, pakinggan mo ako, pakiusap, sabi ni Marco, humaharang sa kanyang daraanan. Si Angelo nasa bahay siya. Ligtas siya. Itinago siya ni Bella sa lumang bodega. Guminhawa ng bahagya ang puso ni Alena. Ligtas ang anak niya. Kailangan ko siyang makita. Mabilis na sagot ni Marco. Iuwi kita. Uwi tayo. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Pinapanood ni Alena ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Napakabilis ng mga pangyayari. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa ilalim siya ng lupa. Ngayon, malaya na siya, papunta sa anak na inakala niyang hindi na niya makikita. Pagdating nila sa mansyon, mabilis siyang bumaba. Hindi na niya hinintay si Marco. Tumakbo siya papasok, patungo sa bodega sa likod ng hardin. Nang buksan niya ang pinto, nandoon si Angelo, natutulog sa isang lumang kutson, binabantayan ng isang gwardiya. Mukhang pagod ngunit hindi nasaktan. Dahan-dahan siyang lumapit, natatakot na baka isa lang itong panaginip. Hinaplos niya ang buhok ng bata.
Angelo anak ti. Nagising si Angelo. Nang makita siya, ang mga mata nito ay nanlaki at napuno ng luha. Yaya, sigaw nito at yumakap sa kanya ng mahigpit. Akala ko po iniwan niyo na ako. Niyakap niya pabalik si Angelo, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Hindi, anak. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi na. Ilang sandali silang magkayakap, dalawang kaluluwang muling nagtagpo. Mula sa pintuan, pinanood sila ni Marco, ang puso niya ay pinipiga sa sakit at pagsisisi. Nang kumalma na sila, binuhat ni Elena si Angelo. Humarap siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit malamig. Salamat sa pagtulong mo, sabi niya, ang boses ay formal. Pero ngayon, kailangan ko nang umalis. Kailangan kong hanapin ang isa ko pang anak. Si Leo, sabi ni Marco. Alam ko. Si Tita Lorna sumuko siya sa mga pulis kanina. Nag-iwan siya ng sulat. Itinuro niya kung saan niya dinala si Leo. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Elena. Saan? Sa isang ampunan sa Bulacan, sagot ni Marco. Ang St. Jude's Orphanage. Halika, pupuntahan natin siya. Ngayon din ni. Mahaba ang biyahe patungong Bulacan. Si Angelo ay nakatulog sa kandungan ni Elena. Si Marco ang nagmamaneho, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanila sa rearview mirror. Elena, basag niya sa katahimikan. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Ang ginawa kong pagdududa ang hindi pagtitiwala sa iyo, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pinangunahan ako ng nakaraan ko nang takot kong maloko ulit. Pero hindi iyon sapat na dahilan. I'm sorry. Hindi sumagot si Elena. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ang salitang sorry ay napakadaling sabihin, ngunit ang sugat na iniwan nito ay napakalalim. Ang tiwala, kapag nabasag, hindi na nabubuo, mahina niyang sabi, sapat lang para marinig ni Marco. At ang tiwala ko sa'yo, dinurog mo. Tumahimik si Marco. Tinanggap niya ang mga salita. Alam niyang karapat-dapat siya roon. Pagdating nila sa St. Jude's Orphanage, sinalubong sila ng isang matandang madre. Matapos ipakita ni Marco ang ilang dokumento at ipaliwanag ang sitwasyon, itinuro sila ng madre sa isang maliit na palaruan. At doon, nakita siya ni Elena. Nakaupo si Leo sa isang duyan, mag-isa, nakayuko. Kahit sa malayo, kitang-kita niya ang kalungkutan sa munting katawan nito. Leo, sigaw ni Elena. Lumingon ang bata. Nang makita siya, ang mukha nito ay nagliwanag. Tumakbo ito palapit sa kanya, ang maliliit na binti ay halos hindi sumasayad sa lupa. Mama! Mama, bumalik ka, umiiyak na sabi ni Leo, yumakap sa kanyang mga binti. Akala ko po iniwan niyo na rin ako. Lumuhod si Elena at niyakap ng mahigpit ang batang 5 taon niyang inalagaan. Ang batang minahal niya bilang sarili niyang anak. Hindi, anak. Hindi kita iiwan. Patawarin mo si Mama. Binuhat niya si Leo. Sa kabilang braso niya, hawak niya si Angelo na nagising dahil sa ingay. Sa unang pagkakataon, ang dalawang bata, ang bunga ng kasalanan at ang biktima ng kasinungalingan, ay magkasama, hawak ng iisang ina. Isang kumpletong pamilya na binuo ng basag-basag na piraso. Mula sa malayo, nakatayo si Marco. Pinapanood niya ang eksena. Si Elena, napapalibutan ng dalawang bata, ay parang isang Madonna sa gitna ng unos. Isang imahe ng lakas at pagmamahal. Napagtanto niya na ang pagpapalaya kay Elena mula sa kulungan ay ang madaling bahagi. Ang tunay na hamon ay ngayon palang magsisimula, ang muling pagkuha sa tiwala at pagmamahal ng babaeng winasak niya. Tumingin si Elena sa direksyon niya. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Wala nang galit sa mga mata ni Elena. Wala ring pagmamahal. Ang naroon ay isang blankong espasyo. Isang tanong na nakalutang sa hangin. Paano na ngayon? Paano tayo magsisimula? Ang pagbabalik sa mansyon ay kakaiba. Ang katahimikan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang malamig na katahimikan ng kalungkutan, kundi isang katahimikang puno ng bigat, puno ng mga salitang hindi masabi. Pinatuloy ni Marco si Elena at ang dalawang bata sa pinakamalaking guest room ng bahay. Isang silid na may sarili nitong sala at dalawang magkahiwalay na kama.
Dito muna kayo, sabi ni Marco, nakatayo sa may pinto, hindi nangangahas na pumasok. Mas magiging komportable kayo dito. Tumingin si Alena sa paligid. Ang silid ay mas malaki pa sa dating bahay nila ni Leo. Ngunit ang karangyaan ay hindi nakapag-alis ng bigat sa kanyang dibdib. Tumango lang siya, hindi tumitingin kay Marco. Alam ni Marco na ang mga salita ay walang bisa sa ngayon. Ang kanyang gisorid ay kasing halaga lang ng hangin. Kailangan niyang patunayan ito sa gawa. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Ginamit niya ang buong araw sa telepono, kausap ang kanyang mga abogado. Nang hapon na iyon, may dala siyang isang makapal na folder nang katukin niya ang pinto ng silid ni Alena. Alena, tawag niya. Binuksan nito ang pinto. Sa likod nito, nakita niya si Angelo at Leo na tahimik na naglalaro sa sahig. May pag-aalangan pa sa pagitan ng dalawang bata, ngunit wala ng takot. Para sa'yo ito, sabi ni Marco, iniaabot ang folder. Nag-aalangang kinuha ito ni Alena. Binuksan niya. Ang laman ay mga legal na dokumento. Mga papeles. Sa ibabaw, nakasulat ang mga salitang hindi niya inaasahan. Petition et Adoption, de Reyes. Inangat niya ang kanyang tingin kay Marco, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Kinausap ko na ang mga abogado ko, paliwanag ni Marco, ang boses ay mahinahon at puno ng respeto. Sinimulan na namin ang proseso para sa legal na pag-aampon mo kay Leo. Alam kong hindi mo siya kadugo, pero alam ko rin na ikaw ang ina niya sa puso. Karapatan mong maging legal na ina niya. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Napatingin si Alena sa mga papeles. Napatingin siya kay Leo na masayang nagpapakita ng laruan kay Angelo. Isang bagay ang natunaw sa nagielong pader sa paligid ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang naiintindihan siya ni Marco. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang kasalanan sa nakaraan, kundi bilang isang ina. Salamat, bulong niya. Ito ang unang salitang hindi formal na sinabi niya rito simula nang lumabas siya sa kulungan. Isang salita lang, ngunit para kay Marco, iyon ay isang sinag ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Alena ang pagbabago. Si Marco ay laging nasa paligid, ngunit hindi ito nagpipilit. Nagbibigay ito ng espasyo. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo. Nakikita niya kung paano nito subukang kausapin si Leo, na sa una ay nahihiya pa. Nakikita niya kung paano nito tinuturuan si Angelo na ibahagi ang mga laruan nito. Isang hapon, nakita niya silang tatlo sa hardin, tinuturuan ni Marco ang dalawang bata kung paano magpalipad ng saranggola. Ang tawa ng mga bata ay umaabot hanggang sa bintana kung saan siya nanonood. Hindi na ito ang malamig at mayabang na Marco na nakilala niya. Ito ay isang ama na sumusubok. Isang lalaking nagsisikap. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, nilapitan siya ni Marco. Alena, sabi nito. May pupuntahan tayo. Saan? Tanong niya, may pag-aalinlangan pa rin. Basta. Magtiwala ka sa akin, pakiusap nito. Ang salitang imagtiwala ay may kakaibang bigat. Ngunit sa pagkakataong ito, tumango siya. Iniwan nila ang mga bata sa isang pinagkakatiwalaang kasambahay. Nagmaneho si Marco. Hindi sila pumunta sa isang mamahaling restaurant o sa isang magarang lugar. Huminto sila sa harap ng isang sementeryo. Kinabahan si Alena. Pumasok sila, naglakad sa mga tahimik na daanan. Huminto sila sa harap ng isang puntod. Isang simpleng puntod na may pangalang nakaukit sa lapida. Liam de la Cruz. Napatakip si Alena sa kanyang bibig. Ang puntod ni Liam. Sa loob ng 5 taon, hindi niya ito nagawang dalawin. Nang malaman ko ang lahat, ipinahanap ko kung saan siya inilibing, mahinang sabi ni Marco, nakatayo sa tabi niya. Naisip kung dapat kang magkaroon ng pagkakataong magpaalam ng maayos. Tumingin si Alena sa pangalan ni Liam. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsasakripisyo, ang lahat ng alaala ay bumalik. Ang mga luhang hindi niya nailabas para kay Liam ay ngayon malayang dumaloy. Umiyak siya. Para sa nawalang pag-ibig. Para sa nawalang panahon. Para sa lahat ng di sana. Hindi siya hinawakan ni Marco. Hindi siya nito inalo. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit, isang tahimik na presensya sa kanyang tabi.
Isang pagpapakita ng respeto na mas malakas pa kaysa sa anumang yakap. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, humarap siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit mayroon ng kalinawan. Salamat, sabi niya. Salamat dito. Tumango si Marco. Humarap din ito sa puntod. Dapat din akong magpasalamat sa kanya, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa mga mata na ito. Salamat sa pagkakataong makita ulit ang mundo. At salamat dahil sa kanya, nakilala kita. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng katapatan. Ang gabing iyon, Alena, iyon ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Bulag ako, galit sa mundo. At kinalagkad kita sa dilim na iyon. Patawarin mo ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang tunay na Marco. Hindi ang bilyonaryo. Hindi ang amo. Kundi ang isang taong nasaktan, nagkamali at ngayon ay nagsisikap na mahanap muli ang liwanag. Hindi lang ikaw ang may kasalanan sa gabing iyon, mahina niyang pag-amin. Pareho tayong desperado. Pareho tayong may mga pinagdadaanan. Iyon na. Ang unang hakbang. Ang pag-amin na pareho silang may sugat. Naglakad sila pabalik sa sasakyan, ang distansya sa pagitan nila ay bahagyang lumiit. Hindi na ito isang malawak na bangin, kundi isang espasyo na unti-unti nang napupunuan ng pag-unawa. Bago sila sumakay, huminto si Marco. Alena, sabi nito, ang boses ay seryoso ngunit may pag-asa. Maaari mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para tulungan kang bumuo ng isang bagong kinabukasan. Para sa'yo. Para kay Angelo. Para kay Leo. Para sa ating apat. Hindi agad sumagot si Alena. Tumingin siya sa malayo, sa papalubog na araw. Ang daan sa harap nila ay mahaba pa. Marami pang sugat ang kailangang gamutin. Marami pang tiwala ang kailangang buuin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa daan na iyon. Hindi agad nagbago ang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto na bigla na lang bumubukas. Ito ay isang bintana na dahan-dahang iwinawaksi ni Alena bawat araw, pinapapasok ang unti-unting sinag ng liwanag sa madilim na silid ng kanyang puso. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang tahimik na sayaw ng pag-adjust. Walang pilitan. Walang mga pangako. Tanging mga gawa. Ang umaga sa mansyon ay hindi na tahimik. Napalitan nito ng tunog ng maliliit na mga paa na tumatakbo sa pasilyo, ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa plato, at ng halakhak ng dalawang bata. Angelo, dahan-dahan sa pagkain, paalala ni Alena isang umaga, habang pinupunasan ang sarsa ng spaghetti sa gilid ng bibig ng kanyang anak. Opo, ma, mabilis na tinikom ni Angelo ang bibig, ang mga mata ay sumulyap kay Alena, hindi sigurado kung ano ang dapat itawag sa kanya. Sa loob ng ilang buwan, tinuruan niya itong tawagin siyang Tita Alena para hindi ito malito. Ngunit alam niya, sa puso ng bata, iba ang hinahanap nitong itawag. Sa kabilang banda, si Leo naman, na mas maingat kumain, ay masayang naglalagay ng hotdog sa kanyang tinapay. Sir Marco, gusto niyo po, alok nito, magalang pa rin ngunit wala na ang dating takot. Ngumiti si Marco at ginulo ang buhok ni Leo. Hindi na, Campen. Sa'yo na iyan. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Alena, na tahimik na nagmamasid, ito ay isang malaking bagay. Nakikita niya ang effort ni Marco na maging ama hindi lang kay Angelo, kundi pati na rin kay Leo. Ang mga hapon ay naging oras ng pag-aaral at paglalaro. Habang tinuturuan ni Alena si Angelo kung paano isulat ang alpabeto sa isang malaking whiteboard, si Marco naman ang kasama ni Leo sa sahig, nagtatayo ng isang garahe para sa mga laro ang kotse nito. Ganito, Angelo, sabi ni Alena, ginagabayan ang kamay ng anak. Ang pakiramdam ng pagtuturo sa sarili niyang anak, isang bagay na ipinagkait sa kanya ng 5 taon, ay nagdudulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang galing mo, anak, papuri niya nang matapos ni Angelo ang buong alpabeto. Ngumiti si Angelo, ang mga mata ay nagniningning. Ang ngiting iyon ang nagpapagaling sa lahat ng sugat ni Alena. Mula sa sahig, napansin ni Marco ang kanilang sandali. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumingin siya kay Leo. Okay, Leo. Ang garahe natin, kailangan ng isang malakas na pader dito.
Anong kulay ang gagamitin natin? Blue po, masiglang sagot ni Leo. Pinanood sila ni Alena. Si Marco, ang bilyonaryong CEO na dati ilaging nakakunot ang noo at abala sa mga numero, ay ngayon nakaupo sa sahig, seryosong-seryoso sa pagpili ng tamang building block. Nagbago na siya. Nagbabago na silang lahat. Isang gabi, habang sama-sama silang naghahapunan, nangyari ang isang bagay na simple ngunit makasaysayan. Naghanda si Alena ng paborito ng mga bata, fried chicken at spaghetti. Masayang kumakain ang lahat nang biglang subukan ni Angelo na gayahin si Leo sa pag-ikot ng spaghetti sa tinidor. Sa halip na makuha ito ng maayos, tumalsik ang sarsa at dumapo sa kanyang ilong. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, si Leo ang unang humalakhak. Isang malinis at malakas na tawa ng bata. Tumingin si Angelo kay Leo, tapos sa kanyang mga magulang, at nang makitang nakangiti ang mga ito, siya na mismo ang tumawa sa sarili niyang kapalpakan. Hindi napigilan ni Alena ang pagtawa. Isang mahinang tawa na naging malakas. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang tawa ni Marco. Hindi isang formal na tawa. Hindi isang pilit na ngiti. Kundi isang tunay, malalim at masayang halakhak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Isang tawa na nagsasabing masaya siya. Totoong masaya. Nagkatinginan sila ni Marco sa gitna ng tawanan. Sa mga mata nito, nakita ni Alena ang pasasalamat. At sa mga mata niya, malamang ay nakita rin ni Marco ang pagtanggap. Sa gabing iyon, hindi sila isang amo at isang katulong. Hindi sila dalawang taong pinagbuklod ng isang pagkakamali. Sa gabing iyon, sila ay isang pamilya na naghahapunan. Ang tunay na pagsubok ay dumating sa isang maaraw na Sabado. Nagpasya si Marco na dalhin silang lahat sa isang parke. Para makalanghap naman ng sariwang hangin ang mga bata, sabi niya. Sa parke, ang kaligayahan ay mas lalong naging totoo. Si Marco ang nagtutulak sa duyan ni Leo, habang si Alena naman ang nagtutulak kay Angelo. Naghabulan sila sa damuhan. Bumili sila ng sorbetes mula sa isang mamang naglalako. Para silang isang ordinaryong pamilya na namamasyal sa isang ordinaryong araw. Sa gitna ng paglalaro, natapilok si Leo habang tumatakbo. Napaupo ito sa damuhan at nagsimulang umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Mabilis na lumapit si Marco. Hindi niya ito binuhat. Sa halip, lumuhod siya sa harap nito para maging kapantay niya. Hey, Campen. Okay ka lang, malambing niyang tanong. Malakas na bata ka, di ba? Tayo na dyan. Tumingin si Leo sa kanya, ang mga luha ay nasa gilid pa ng mga mata. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. Inabot ito ni Leo. Habang itinayo siya ni Marco, sa gitna ng pag-aalala at kaba, isang salita ang kusang lumabas sa bibig ni Leo. Daddy. Natigilan si Marco. Natigilan si Alena, napapalapit din. Si Leo mismo ay parang nagulat sa sarili niyang sinabi. Samantala, si Angelo, na nakitang umiiyak si Leo, ay tumakbo hindi kay Marco, kundi kay Alena. Niyakap niya ang binti nito, ang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kanyang bagong kapatid. Tumingala ito kay Alena. Mommy, okay lang po ba si Leo? Dalawang salita. Mula sa dalawang magkaibang bata. Isang tawag na, Daddy. Isang tawag na, Mommy. Ang mga salitang matagal na nilang hinihintay, na matagal na nilang inaasam, ay dumating sa pinakanatural at hindi inaasahang paraan. Nakatayo si Alena, ang isang kamay ay nasa ulo ni Angelo. Nakaluhod si Marco, ang isang kamay ay hawak pa rin si Leo. Nagkatinginan sila sa gitna ng dalawang bata. Wala ng pader. Wala ng distansya. Ang naroon na lang ay pagkilala. Ngumiti si Alena kay Marco. Isang ngiting abot tenga, puno ng luha ng kaligayahan. Isang ngiti na nagsasabing, pamilya na tayo. Ngumiti pabalik si Marco. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nawala. Naramdaman niya ang gaan. Naramdaman niya ang kapayapaan. Sa wakas, naramdaman niyang nakauwi na siya. Isang taon ang lumipas. Ang mansyon na dating isang malamig na kaharian ng lungkot at kasinungalingan ay isa ng tunay na tahanan. Ang mga pader na dati sumasalamin sa katahimikan ay ngayon puno na ng mga nakadikit na drawing ng dalawang bata,
mga drawing ng mga stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang hapon, habang abala si Marco sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang study, pumasok ang dalawang maliliit na bagyo. "Daddy," sigaw ni Angelo, na ngayon ay mas matatas ng magsalita. Hawak niya ang isang bola. "Laro po tayo sa labas?" "Opo, Daddy." Sabi ni Mommy, tigilan niyo na raw po muna iyang trabaho. Segunda naman ni Leo, na ngayon ay hindi na nahihiyang mangulit. Napangiti si Marco. Ibinaba niya ang kanyang ballpen. Sa loob ng isang taon, natutunan niyang iwan ang trabaho sa opisina. Ang oras sa bahay ay para sa pamilya. "Okay, mga boss," sabi niya, "sabay tayo." "Sino ang makakashoot sa akin?" Nagtakbuhan ang mga bata palabas ng study, ang kanilang halakhak ay umalinggaw sa buong bahay. Sumunod si Marco, ang puso niya ay magaan. Ito ang buhay na hindi niya akalaing magkakaroon siya. Ito ang kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ng pera. Sa hardin, naghihintay si Alena. Nakaupo ito sa isang bench, may hawak na isang pitsel ng malamig na juice. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang mga ngiti ay kusa ng lumalabas. Ang anino ng sakit sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kislap. "Mukhang napilitan ka na namang sumunod sa mga amo mo," biro ni Alena habang papalapit si Marco. "Wala akong magagawa," sagot ni Marco, umupo sa tabi niya. Masyado silang mahigpit. Pinanood nila ang dalawang bata na nag-aagawan sa bola. Nagtatawanan. Nagtutulakan. Nagiging tunay na magkapatid. Ang kaso laban kay Bella ay natapos na. Nahatulan siya ng maraming taon sa kulungan dahil sa kidnapping at physical injuries. Si Tita Lorna naman, dahil sa kanyang kooperasyon at pagsisisi, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Paminsan-minsan, nagsusulat ito ng liham kay Alena, humihingi ng tawad at nangungumusta sa mga bata. Hindi pa handa si Alena na harapin siya, ngunit hindi na rin niya hinayaang mamuo ang galit sa kanyang puso. Pinatawad na niya ito. "Naalala mo ba noon," biglang sabi ni Marco, ang tingin ay nasa malayo. "Ang gabing iyon sa hotel." Hindi na tinag si Alena. Hindi na masakit ang alaala. Bahagi na iyon ng kanilang kwento. "Naman." "Noong mga panahong iyon, bulag ako," pagpapatuloy ni Marco, tumingin sa kanya. "At akala ko, ang pinakamalaking himala na mangyayari sa buhay ko ay ang makakita ulit. Ang maibalik ang liwanag sa mga mata ko." Huminga siya ng malalim. "Mali pala ako." Hinawakan niya ang kamay ni Alena. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit para kay Alena, ito ang pinakakomportabling pakiramdam sa mundo. "Nang makita ko ulit ang mundo, kulay abo pa rin ang lahat," sabi ni Marco, ang boses ay puno ng katapatan. Puno pa rin ang pagdududa ng pait. "Ikaw kayong tatlo kayo ang nagbigay ng kulay. Kayo ang nagdala ng tunay na liwanag." Tumingin siya sa mga mata ni Alena. "Salamat sa pagiging ilaw ng buhay ko." Ngumiti si Alena, isang ngiting puno ng pagmamahal. "At salamat din sa'yo," sagot niya. "Dahil tinulungan mo akong makita na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang sisikat din ang araw." Hinalikan siya ni Marco. Isang halik na hindi na tulad ng dati, walang desperasyon, walang transaksyon. Isang halik na puno ng pagmamahal, respeto, at pangako ng habang buhay. "Mommy!" "Daddy!" sigaw ng dalawang bata, tumatakbo palapit sa kanila. "Inom po kami juice." Huminto sila sa paghalik, parehong natatawa. Inabutan ni Alena ng baso ang mga anak. Umupo si Angelo sa kandungan ni Marco, habang si Leo naman ay sumiksik sa pagitan nilang dalawa sa bench. Apat sila. Magkakasama. Niyakap ni Marco silang lahat. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang pamilya, si Alena, na nagturo sa kanya kung paano magmahal at magtiwala muli, si Angelo, ang kanyang dugo at laman, ang bunga ng isang pagkakamali na naging pinakamalaking biyaya, at si Leo. Ang batang nagturo sa kanya na ang pagiging ama ay wala sa dugo, kundi nasa puso, na pagtanto niyang kumpleto na siya. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa dilim, sa isang gabing puno ng desperasyon at mga sirang pangarap. Ngunit magkasama, tinahak nila ang daan palabas. Dinaanan nila ang sakit, pagtataksil at pagdududa. At sa dulo ng lahat, sa gitna ng mga basag na piraso, nakabuo sila ng isang bagay na mas matibay at mas maganda. Isang pamilya. Isang tahanan.
ang kanilang sariling liwanag. At dito nagtatapos ang makulay at madamdaming kwento ng pag-ibig ni na Alena at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang makasama kayo sa bawat pagpatak ng kanilang luha at sa bawat pintig ng kanilang puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naramdaman ang lahat. Naramdaman ko ang desperasyon ni Alena, ang lamig ng mundo ni Marco, ang sakit ng pagtataksil, at ang init ng dahan-dahang paghilom. Naging totoo sila sa akin, at umaasa akong naging totoo rin sila sa inyo. Ang kwento ni na Alena at Marco ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay may mga sugat, may mga pagkakamali at may mga pagdududa. Ngunit ito rin ay may pambihirang kapangyarihang magpatawad, bumuo muli ng tiwala at magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na nakaraan. Ito ay isang patunay na ang pag-asa ay laging nariyan, at ang isang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan, kundi binubuo ng pusong pinipiling magmahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling eksena ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Ang inyong mga boses ang nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa. Love Kilig DZ.